Mga kabrigada, tanggap pa ho tayo ng report. Ito hong partner dyan daw ho sa House of Representatives. Isinusulong daw ho yung pagkakaroon ng overtime pay at insurance coverage para naman sa mga kawani ng media. Wow! Magandang balita yan, partner, ha? Oh. So sana hindi lang yung kumbaga ba sa broadcasting, sakop din dapat ito, partner, ko tatanungin yung mga nagtatrabaho sa television industry, di ba? Kasi alam naman natin, lalo na kapag may mga shooting, partner, mga taping, pull in, pull out yan eh. Yung tipong katatapos pa lang ninyo sa isang location, lipat agad kayo location, 24 oras kayo nagsushooting. Diba? Yan sa mga pelikula, di ba? Yung Correct. mga extra. Yan. Oh. Dapat Mga pasok din stuntman. dyan. Oh. At doon naman sa mga journalists, di ba? Minsan is buong araw yung nagko-cover, di ba? Alamin nga natin yan, sino ba nagsulong yan? Brigada Haji Camino! Magkano ba yan? I-brigada mo! Brigada Live Report. Nako, Brigada ka, Brigada Abs, kaya maganda nga na naipasa yung Eddie Garcia bill, di ba, kung matatandaan ninyo, dahil yun talaga yung kailangan ng mga nasa production industry, yung Correct. mga nag-shooting, di ba? Tapos syempre alam naman natin May yung oras nangyari lang. kay Manoy. Oo, kay Manoy Eddie Garcia, kaya nga nabuo no, yung Eddie Garcia law na yon. Ngayon, eto na, 4 na kongresista na yung nagsani puwersa mula sa Camarines Sur, yung naghain ng panukalang batas para nga bigyan ng pantay na karapatan at benepisyo ang mga media workers kaparehas na tinatamasa ng mga manggagawa sa pribadong sektor at sa pamahalaan. Inihain itong sina Representative sa Mix Villafuerte, Luigi Villafuerte, Tsuyoshi Anthony Horibata at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang House Bill 1985 o ang Media Workers Welfare Act na layon tiyakin ang karapatan ng mga media workers sa seguridad sa trabaho, hazard at overtime pay, dagdag na insurance coverage at iba pang benepisyo sa ilalim ng Labor Code. Ayon sa mga naghaing mambabatas, mahalaga ang papel ng media sa pagbibigay ng impormasyon at kalayaan sa pamamahayag at pagbabantay sa ating demokrasya. Pero ito na nga, sa kabila nito, dahil baka isipin nga marami pa rin mga manggagawa sa media ang nakakaranas ng kontraktualisasyon. Ayan. Pati na ang kawalan ng job security at mapanganib na kondisyon sa trabaho. Ngayon, ating mga nakapanood sa panukalang batas na ito, ito ang mga sumusunod. Minimum wage, overtime pay, night shift premium at hazard pay na hindi bababa sa 500 piso kada araw yan para sa mga nagtatrabaho sa mga delikadong lugar. Karagdagang insurance coverage, kabilang na ang 200,000 pesos na death benefit, hanggang 200,000 pesos na disability benefit, at hanggang 100,000 pesos na medical insurance benefit. Pagiging regular na empleyado matapos ang 6 na buwang pagtatrabaho, kasi sa iba, hindi na regular o kung hindi man 1 taon ang inaabot. Pagkakaloob ng ligtas na gamit gaya ng mga bulletproof vest, kasi alam naman natin sariling gastos kuminsan yan. Yung mga bulletproof vest, helmet at iba pang protective equipment. At bukod dyan, itatatag din ang News Media Tripartite Council sa ilalim ng Department of Labor and Employment upang talakayin ang mga polisiya at pamamaraan ng pagresolba sa mga conflict sa pagitan ng media workers at kanilang mga employers. So parang ito ay right to organize. Isang kahalintulad naman na panukala yung pinagtibay noong 19th Congress sa Kamara, pero hindi na nga ito umusad sa Senado. Brigada ka, Brigada. Ayun. Okay. Salamat po. Okay. Maraming salamat in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Yan. Arigato gozaimasu, Brigada Haji. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan.